Ako si Redentor Salonga, isang in-house consultant sa isang malaking oil and gas company. Aileen De Leon, 26 years old po. Isa po akong registered nurse sa Pasig po. Emily Ordonez, tindera ng gulay sa palengke sa Pasig Market. Ronel Mendiola, nagtatrabaho sa Legal Department dito sa City Hall ng Pasig. Ronald Balares, ako po ay nagmamanage ng isang IT company. Ako si Wilfredo Balbas, 76 taong gulang. Glenn Calabit po, driver ng jeep. Ang biyahe ko po ay biyaheng Pasig Crossing po. Glenda Arca, isang stock management officer ng isang import distribution company. Sakristan ako. Hanggang sa high school ako, malalim na naging pagiging Katoliko ko. Nagsisimba naman po every Sunday po. Hindi po ako deboto kasi po ang aking pamilya ay hindi naman po talaga masasabing religyoso. Ako po'y dating Iglesia Katolika Romana. Mga magulang ko po ay pursilista. Lagi ho kami nagdarasal tuwing alas 6 ng hapon. Naging membro ng Legion of Mary, ng Junior Presidium. So, lahat po talaga ng oras nagugugol po sa parokya. Ako po ay dating lay minister sa Katoliko. Kung nagkataon na may misa na walang pare, ang lay minister binabasa lang yung pagtuturo doon sa mga tao nagsisimba. Nung bata ako ay masasakitin. Kaya binigyan ako ng mother ko ng Santo Niño. At yun ay sinasama ko sa mga prosesyon. Napupunta ako sa Our Lady of Manawag sa may Manawag, Pangasinan. Sa Senior Tesoro sa Kalasyaw. May ribulto doon na nakapako. May mga taong nakapila na nagpapahid ng panyo. Doon sa kanyang ribulto, pati ako nakikipila na rin. Ang pagkakaalam ko po ay lahat ng relihiyon ay pare-parehas lang po sa paningin ng Diyos. Paniniwala na kailangan namin yung tulong ng mga santo. Basta't kami ay nakapagsisimba at nakakadalo ng mga misa at kung minsan ay nakapagdasal kasama ng ibang pamilya, sapat na po iyon. Sa akin, basta mahalaga ho sa akin ako'y sumusunod sa aking inay. Kung kami pagdarasalin, kami magdadasal ng alas 6 ng hapon at sasama ng sisimba, ganun lang po. Parang casual lang po. Ang napansin ko po sa Iglesia ni Cristo, yung malalaking gusaling sambahan. Doon po ako humanga sa iglesia. Lumaki ako na marami akong negative na naririnig sa iglesia. Yung hindi pagkain ng dugo. Ang sinasamba po nila ay si Ka Eduardo Manalo at hindi naman ang tunay na Diyos. Yun po yung mga naririnig ko before. Marami po ako naririnig mula sa aking mga kasama na, ay, Iglesia ni Cristo yan, kulto yan. Obligado ka na magbigay ng ikapu. May certain amount. So parang pilitan na magbigay ka. Isa ho ako sa may mga hindi magandang komento tungkol sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nung araw. Isa po dito ay yung kanilang parang tinatawag na mandatory na pag-aabuloy. Wala po akong makitang dahilan kung bakit po ako mag-aanib sa Iglesia ni Cristo o ni makinig man lamang ng mga aral nila. Ang kapatid ko nun ay nag-iglesia. Pagkatapos nun, ginagawa ko, pumupunta na lang ako sa doktrina mag-isa. Tapos samba lang ako ng samba mag-isa. Inimbitahan kami para makinig sa mga salita ng Diyos tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa yung panahon na yun, nagtuloy-tuloy po ako ng pakikinig. Parang nagre-research na po ako ng konti po.
pag-uwi ko, yung diakono, yun, si Elisir, diakono yun. Tapos kasama si Kapere. Nasa lubong ko, namimigay silang pasugo. Binigyan akong pasugo. Tinanggap ko. Nung nagkita ulit kami, sumama po ulit ako sa kanila hanggang sa nagdesisyon na ako sa sarili ko na itutuloy ko na po yung pakikinig ng doktrina. Isa akong matalik kong kaibigan, nakumbinsi niya na kasama ko sa bahay ng mga panahon na yon na makinig sa doktrina. Yung mga pagkakataon na yon, yung manggagawa, pumupunta doon sa bahay namin. Parang, actually, dala lang ng kahiyaan yun kung tutuusin So sabi ko, sige, makikinig na rin ako. Pero kailangan meron akong kondisyon. Pag nakinig ako ng doktrina, dapat hawak ko yung Biblia. May hawak din ako na Biblia ko para sigurado ako na kung ano yung babasahin ng manggagawa, tumutugma doon sa Biblia na hawak ko. Nagkaroon po ako ng interest sa INC nung matapos po ako sa pag-aaral due to curiosity po sa mga aral. So, nag-research po ako. Meron po akong katrabaho, si Ka Judith Laksamana po, isa pong midwife. Chinat ko lang po siya sa Messenger. Ang una ko pong sinabi, Ma'am Judith, ano pong araw, oras ng mga pagsamba po sa Iglesia ni Cristo? Yun po yung agad na sinabi ko po sa kanya. Kasi hindi pa po ako aware doon na before ka mag-iglesia is kailangan mo magdoktrina. Sa pagkakaalala ko po, napakaraming beses po akong inibitahan. Ganon din po karaming beses akong hindi nagpaunlak o tumanggi sa imbitasyon na yon. Gawa ng nakatanim po sa isipan ko nga na bakit ako makikinig sa aral ninyo? Ako ay pinanganak ng Katoliko, ako ay mamamatay ng Katoliko. Meron po akong mga kaibigan at kakilala na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang una niya pong sinabi sa akin ay imbitahan kita na makinig ng aming pamamahayag o mga aral ng salita ng Diyos. Meron po akong kaeskwela. Isang pagkakataon, college na po yata kami noon. Umattend po ako sa pamamahayag. Isang beses lang po talaga. Doon ko po sinabi sa kanya na hindi po talaga dahil sarado Katoliko po ako. Lumipas po ang panahon, meron po ako nakasama sa trabaho. Dalawa po doon ay Iglesia ni Cristo. Nung tinanong niya ako, who is Jesus Christ? Sabi ko, si Jesus Christ, isa yan sa mga Diyos. Diyos siya. So yun po. So doon po umikot yung aming pag-uusap. Hanggang sa nagpatuloy po yon na mag-aral po ako about sa mga aral ng Iglesia. December 1993, na anyayahan ako ng mga kaibigan ko Iglesia ni Cristo. Nakinig ako na pamamahayag. Pasok ko sa kapilya nung unang pagsamba ko, parang naiiyak ako na hindi ko humawari. Basta lumuluha lang ako noon. Tapos, ang nasabi ko lang sa sarili ko, may kakampi na ako. Meron na ako mapagsasabihan ng talagang nararamdaman ko sa puso ko. Yung mabibigat naming suliranin. Unang pasok ko, naganap ako ng Santo Niño sa loob ng kapila ng Iglesia ni Cristo. Wala akong nakita. Magkahiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. Napaka-ayos po ng mga kapatid na sumasamba doon. At lahat ng mga sumasamba ay nakafocus para doon lamang sa pagsamba na yun. Napaka-solemn po. So talagang nakita ko yung pagpapahalaga ng iglesia sa kaayusan sa pagsamba. Nakaka-impress talaga. At bukod doon, no, ang linaw nung pagtuturo. Talagang nakabase po talaga sa Biblia. Tatanong at napansin ko po ron na lahat ng tanong ko ay sinasagot. Kinuha po yung sagot sa Biblia. Lahat ng kanyang mga binabanggit na mga talata, tanging sa Biblia lamang po niya binabasa. Hindi po siya nagbibigay ng kanyang sariling opinyon. Dinadaluhan ko pong misa ng Katoliko, sa simula po lamang pa ng kanilang simba, sariling opinyon ng kanilang sinasabi. Lahat po talaga naka-Bible-based. Mabigat na usapin namin yung talagang tungkol kay Kristo bilang tao. Medyo excited ako kasi sabi ko ito na yung debate namin itong manggagawa na to. Hindi naging ganun hindi naging debate yung usapan namin
talagang naging tahimik ako at naging bukas yung isip ko na, oo nga no, tama. At ang pinagbabatayan ng aral na to ay nanggaling sa Biblia kasi talagang binabasa sa akin ng manggagawa tungkol kay Kristo bilang tao na it's otherwise kung anong pininiwalaan namin sa Katoliko. Dumating po yung pagkakataon na mayroon pong isa silang manggagawa. Inimbitahan niya ako na kaming dalawa lamang ang magsasagawa ng gawain na yon. Maintindihan ko talaga yung aking mga katanungan. Nag-iba na po yung aking pananaw sa Iglesia ni Cristo. Ang pinaka-turning point ko po kung bakit ako umanib po sa Iglesia ni Cristo ay yung mga aral po na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Kasi lahat ng sinasampalatayanan po nila ay nakabase po sa Biblia. Ako'y nagdesisyon upang maging iglesia ay nung maliwanag na naituro sa akin, malinaw na malinaw kung ano talaga ang tama at tunay na pananampalataya. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, binuksan po niya hindi lamang ang aking isipan, kundi ang aking puso po. Kaya po ako pumasok sa loob ng iglesia. Naramdaman ko po sa aking sarili na tinatawag ako ng Diyos na magbalik loob po sa Kanya. Kaya po ako manib sa loob ng iglesia dahil ang dapat lang ho talaga nating sambahin ay ang iisang Diyos na buhay at makapangyarihan na nasa langit. Hindi ho ang mga inukit na rebulto, ang mga krus na ginawa ng tao. Dito po sa Iglesia ni Cristo na naranasan ko po yung personal na pakikisama ng Ama na siya pong nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbibigay ng biyaya sa lahat ng pagkakataon. Turning point ko po, kaya po nag-Iglesia ni Cristo, napakinggan ko po ang aral na nasa Biblia. Sinampalatayanan ko po yun dahil po yun ng totoo na hindi ko po nakita sa reliyong kinamulatan ko po. Ako po ay sumampalataya na ang Diyos ang magpapagaling sa aking karamdaman. Marami po ang sakit, gumaling po ako. Ang tunay na Diyos po ang Ama, hindi po nakikita, kaya hindi po pwedeng igawa ng larawan o ng rebulto. Bawal po pala ng Diyos yun. Nasambahin ang mga rebulto. Pag ginawa po yung pagsamba yun, labag po yun sa aral ng Diyos. Nagkakasala po ang tao. Tumimo sa isip ko na mali pala yun. Ang narinig ko po sa ministro, ito hindi dapat na gawin, yung pag-aantanda, lalo na yung paggamit ng rosaryo na paulit-ulit na panalangin, pagdarasal. Unti-unti ako yung nag-iisip na hunon at lumalayo na rin sa pagsisimba. Kaya po ako naniwala sa ministro, bagkat nakita ko naman ang lahat na yung sinasabi niya nanggagaling sa Biblia. Napatunayan ko po na hindi Diyos para sa Iglesia ni Cristo si Ka Eduardo Manalo. Ang tanging Diyos po na sinasamba po ng mga Iglesia ni Cristo ay ang Ama po. Yung mga misconception ko kagaya ng paghahandog, tinuro ko sa loob ng Iglesia ni Cristo na hindi itinakda. Ang pinag-uutos ng Diyos ay kung ano ang idinidikta ng iyong puso, iyon ang iahandog mo. Nung pagpasok ko pa lang po nung kapilya, iba na ho yung naramdaman ko. Simula pa lang po ng pag-awit, ako po ay umiiyak na. Hanggang matapos po, ang aking pakiramdam po ay nag-iba na. Para pong binuksan yung aking puso at sinasabi sa akin na naintindihan mo na yung mga aral. Ikaw mismo ang nakakita mismo dun sa mga kataga na binanggit sa Biblia ng lahat ng mga aral. Bakit hindi mo sundin kung ano yung nararapat? Yun po ang idinidikta sa aking puso at isipan. Kaya po pagkatapos po nung karanasan ko na yun sa pagsamba, paglabas ko po noon, para pong napawi lahat ng agam-agam ko eh. Kaya po dagli akong pumunta nga sa manggagawa na nagdoktrina sa akin at sinabi ko sa kanya na ako ay nakahanda na magpabautismo.
May pag-uusig din, no? Akong naranasan, katulad sa magulang ko, ilang mga kapatid ko, at siyempre sa mga ilang kaibigan ko, kino-question nila kung bakit ako nag-iiglesia, no? Hindi nila maunawaan, no? Ano yung dahilan ko kung bakit ako nag-iiglesia. Isang kamag-anak na miyembro ho ng Jehovah's Witness. Siya ho ang unang-unang umusig po sa akin. Sabi niya, lilipat rin lamang ako ng reliyon, bakit hindi pa dun sa tama? Parang araw-araw na lang akong pinapagalitan sa tuwing sasamba. Nagpatuloy po ako sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo dahil po dun sa aral na itinuro po na unahin lagi ang Diyos. Kahit sabihin na inuusig ka ng mga tao na nasa paligid mo, kailangan palagi pa rin ang Diyos ang uunahin po. Anong nangyari sa'yo? Anong naisipan mo? Ang tugon ko po sa kanila, maging open lang po kayo sa sinishare kong mga link sa mga aral ng iglesia. Ako'y talagang kumapit, no? Dun sa kagustuhan ko na talagang ipagpatuloy ko yung pag-iiglesia ko. Ipinakita ko sa kanila na ito ay tamang desisyon, no, para sa aking buhay. Kailangan nilang respetuhin at kailangan nilang tanggapin. Pinipigilan po ako ng mga kaibigan ko na wag akong dumalo doon kasi hindi daw totoo yon. Kabrader ko sa Katoliko, pinagsasabihan ako kung bakit ako nag-iglesia. Ayun, pinaliliwanag ko naman sa kanila dahil sabi ko, dito ang totoo na paglingkod sa Panginoon. Dahil kako sa iglesia, may mga susundin kang bawal ayaw ng Panginoon. Naranasan ko po na magulang ko pa lang po tumatanggi na kahit sa mga kapitbahay. Parang iniiwasan na nila ako noon. Paano na yun, naisip ko na tama pala ang nakasulat sa Biblia na kapag iglesia ka o umaalib ka pa lang, mararamdaman mo na yung pag-uusig. Naisip ko noon na natutupad sa akin yung nakasulat sa Biblia. Kahit po ako ay nagkakaroon ng mga from time to time na mga pag-uusig, masasabi ko na ito ay nag-contribute din sa aking pag-usad ng spiritual maturity. Ako po ay nabautismuhan noong August 1989. July 18, 1981. Mayo 2011. December 17, 1994. January 29, 2021. Ako po ay nabautismuhan ng May 22, 1992. January 20, 2018. April 18, 2021 po. Isa yun sa masasabi ko na pinaka-excited ako, no, na naramdaman sa buong buhay ko. Best word to describe it is maluwalhati. Pakiramdam ko nung ako'y mabautismohan, payapang-payapa ako na nakakadiretso na ako ng panalangin anumang oras. Sigurado po ako na ako'y pinakikinggan ng aking panalangin dahil alam ko na siya yung iisang Diyos na dapat talagang sambahin. Ang kaibahan po ng pagdarasal noon at ang panalangin ngayon ay napakalaki ng pagkakaiba. Noon ay para ka lang nagdarasal na casual, na wala ka namang nararamdaman. Sa iglesia ay hindi. Bago ka pala ang tumatawag sa Kanya, ay mararamdaman mo na yung pagsagot niya sa'yo. Naging malaki ang takot ko sa Diyos na gumawa ng kasalanan. Sa mga panahon ngayon, nakita nila ang pagbabago sa aking buhay. Yung pagsamba ko na lagi kong ginagawa tuwing araw ng pagsamba, yung pagpumupunta dito sila sa aking tahanan, tuwing kakain kami nananalangin, nakikita nila tuwing gabi nananalangin din kami dito. Sa buhay ko, yung mga bisyo, sugal, nawala yon. Gusto mong itakwil yun, hindi mo magagawa kung kalooban mo lang. Diyos ang magbabago sa iyo. Dito po sa Iglesia ni Cristo, dito ko po nararanasan na lagi ko pong kasama ang Ama sa lahat ng gawain ko po. Yung aking immediate family, natuwa po, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Tinanaw ko na po yung aking future, ika nga. Nagkakaroon ng mga plano sa buhay. Masasabi kong naging responsable akong tao at naging responsableng anak.
nitong pandemic, may isip ka, no? Kasi ang daming uncertainties sa paligid. Dahil sa ginagawa naming pananalangin, araw-araw, nawala nga yung takot mo nawala yung pag-aalinlangan mo Dahil alam mo na nandyan yung Panginoon Diyos at alam mo na tutulungan ka niya Yung aking kumpanyang minamanage po, ang naapektuhan nitong pandemya na ito. Nanindigan ako sa mga aral ng iglesia, sa mga paalala ng ating pamamahala na laging binabanggit sa mga pagsamba na umasa ho sa pangako ng Diyos na kahit ano mangyari ay hindi ho tayo pababayaan. Gaya ho ng iba, ngayon ng pandemic, nakaranas lahat ng paghihirap, pareho din namin na katulad ko. Pero hindi ho ganun kabigat kasi kami ho hindi pinabayaan talaga ng Ama. Talagang sobra-sobra ho ang ng biyaya ng pandemic kahit na sinasabi nilang napakahirap dahil wala talagang pumapasok na pera. Pero ang tulong ho na dumarating na ginagamit na kasangkapan ng Ama, marami. Nadistino din po ako bilang isang swabber po, community swabber. So, bago po ako sumabak po doon, nananalangin po talaga ako. Nagbabahay-bahay po, tapos nagsaswab. So nakita ko po lahat nung mga kalagayan po ng pasyente. Bilang isang nurse po, nakakapanghina po ng loob. Dahil po sa itinuro po, mas patatagin po yung pananampalataya po para kahit anuman pong pagsubok na maranasan po, malampasan po. Ngayong pandemya ay nakita ko po, na-obserbahan ko na yung ibang relihiyon po ay bumabagsak hanggang sa pabagsak ng pabagsak. Kung ikukumpara po sa Iglesia ni Cristo naman po ay baliktad po ang nangyayari. Ang Iglesia po ay totoong lalong lumalaganap, lalong umuunlad, at napansin ko rin na ang mga kapatid mas lalong lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Nung panahon pong ito ng pandemic, hindi po nawawalan ng pag-asa dahil may tutulong at magmamalasakit. Una, ang Diyos, ang pamamahala, gumagabay pa rin sa amin. Yung pong mga aral na binabahagi ng Ka Eduardo Manalo sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay lagi pong napapanahon. Ano man ang dumarating sa buhay ng mga kapatid, maging itong pandemya na dumating, ay talaga pong napakalaking tulong para lumakas ang pag-asa, lumakas ang loob ng bawat kapatid. Kabilang na po ang aming pamilya. Napakahalaga po ng pagsamba na isinasagawa natin sa Panginoon Diyos, sapagkat dito po, sa loob ng ating bahay-sambahan, dito kami humuhugot ng lakas, ng pag-asa sa mga aral at salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating pamamahala. Sa aking mga kapamilya, kamag-anakan, at mga kaibigan at mga kaopisina, kayo po ay aking inaanyayahan na sana ay makinig din po kayo sa aral ng Iglesia. Makinig po sa mga programa ng Iglesia ni Cristo upang kayo po ay makapagsuri. Mga kasamahan ko sa palengke, kayo maimbitahan namin. Kung may mga link na ibinibigay sa inyo, paunlakan niyo po sana. Sa mga katrabaho ko po, mga kaibigan, mga pamilya na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapag may nag-anyaya po sa inyo na makinig po sa aral ng Iglesia ni Cristo, paunlakan po ninyo. Para po sa mga kasama ko dati sa lay minister sa Iglesia Katolika, kung mayroon magbigay sa inyo ng pasugo, tanggapin ninyo para lalo madagdagan yung pag-unawa. Mga kaibigan, kapamilya, mga katrabaho na hindi pa po Iglesia ni Cristo, kung meron po kayong nais itanong, naguguluhan sa aral, Iniimbitahan po namin kayo na sana magsuri kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa araw ng paghukom, magkasama-sama tayo sa kaligtasan pagdating ng Panginoong Jesucristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.